3 linggo matapos pumanaw ang aking asawang si Lourdes, isang abogado ang lumapit sa akin. May iniabot siyang misteryosong susingang isang bahay sa Kaliraya. Pagbukas kong pinto, sungsa ako sa nakita ko, hindi magnanakaw ang nandun, kundi ang sarili kong manugang na si Marichel na may hawak na lihim na wawasak sa aming pamilya. Bilang isang inhinyero sa lupnang 37 taon, natutunan kong huwag agad magpadalos-dalos. Sa halip na kumprontahin ang aking anak, tahimik kong binuo ang bawat detalye ng kanyang kasalanan. Habang iniisip nilang ako ay isang matandang walang alam, dahan-dahan ko nang inihahanda ang kanilang huling hantungan sa batas. Ngayon, may isang lalaking nakapuso na sa Makati, at ang aming tahanan ay puno na ng sagot na hindi ko kailanman inasahan. Bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, maaari niyo bang isulat sa komen kung saang lungsod o lalawigan kayo nanonood ngayon? Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang narating ng pamilyang ito. Paalaala. Bagamat ang kwentong ito ay nilikha lamang para sa inyong libangan, ang mensahe at aral na hatid nito ang halaga ng katapatan. Iyon ang may tunay na halaga at dapat nating pakaingatan. Nakatayo ako sa tapat ng counter sa aming kusina, pinagmamasdan ko ang kape habang dahan-dahan itong tumutulo sa baso, napakabagal. Napakatahimik ng umagang iyon hanggang sa biglang tumunok ang aking telepono. Ang numero ay hindi rehistrado sa aking mga contact. Hindi ko ito kilala. Sa loob ng ilang segundo, pinalak ko sanang hayaan na lamang itong mapunta sa voicemail. Halos hindi ko na ito sasagutin. Sa loob ng 37 taon, nagtrabaho ako bilang isang structural engineer. Sa mahabang panahong iyon, natutunan ko ang tinatawag ng aking makasamahan na matibay na kapanatagan. Isang kakayahan na manatiling maayos ang isip kahit sa gitna ng mabigat na sitwasyon. Nakatayo na ako sa mga naglalakihang scaffolding habang malakas ang hangin. Nakapagsabi na ako sa mga kliyente na kailangang gibayin ang kanilang magusali dahil sa maling pundasyon. Natutunan kong tanggapin ang mahihirap na balita ng may distansya, sapat lamang upang maproseso ang maito ng hindi ako tuluyang iginugupong emosyon. Kaya naman, nang magpakilala ang boses sa kabilang linya bilang si Sargento Ramos mula sa North Luzon Expressway o NLEX, inayos ko ang aking pagkakatayo. Pinilit kong makinig ng mabuti. Mayroon daw naganap na malubhang aksidente sa bandang northbound, malapit sa isang exit sa Bulacan. Isang sasakyang nakarehistro sa pangalan ni Lourdes. Sabi ng sarhento, kailangan ko raw pumunta sa pinangyarihan. Sabi niya, humihingi siyang paumanhin. Dahan-dahan kong ibinuhos ang aking kape sa lababo. Isa itong reflex. Isang galaw na kailangang gawin ng aking mga kamay habang ang aking isip ay pilit pang hinahabol ang mga salitang narinig ng aking mga tainga. Kinuha ko ang aking masusi at lumabas sa aming tahanan. Ang pagmamaneho ay tumagal ng 11 minuto. Binilang ko ang bawat traffic light. 4 na pula, 2 berde, 1 dilaw. Dumaan ako sa mga kalsada nang hindi ko namamalayan ang paligid. Nang dumating ako sa NLEX, bahagyang nakaharang ang nga sasakyan sa daan. May 3 patrol cars na umiikot at ang mailaw sa ilalim ng maliwanag na langit. May isang fire truck na nakaparada sa gilid. May ambulansya rin, pero napansin kong wala na itong pagmamadali. Binigyan ko ang aking sarili ng 3 segundo bago ako direktang tumingin sa mga sasakyan. 3 segundo, sapat na siguro yung para ihanda ang aking sarili. Sinalubong ako ng isang opisyal at ginabayan ako sa proseso, maingat siya at magalang, tulad ng isang taong sanay na sa ganitong mga sitwasyon. Maraming katanungan, may mga form na kailangang pirmahan. Pagkatapos, ay dinala niya ako sa likod ng isang kurtina para sa visual confirmation. Kinumpirma ko ang nakita ko. Si Lourdes nga iyon. Pinirmahan ko ang aking pangalan sa dokumentong hindi ko na nagawang basahin ng buo. Nagpasalamat pa ako sa sarhento dahil sa kanyang profesionalismo. Iyon kasi ang uri ng tao na nakilala ko sa aking sarili. Wala rin akong ibang salitang mahanap sa mga sandaling iyon.
Nagmaneho ako pauwi gamit ang parehong ruta. Ang aming bahay sa Philem Homes ay isang lumang estruktura na itinayo pa noong 1948. Sa loob nga, 34 na taon. Dahan-dahang binago ni Lourdes ang bahay na ito para maging bahaging kanyang pagkatao. Ang bookshelf, sa mga dingding na bala ko sanang iwanang bakante. Ang maliit na sulok para sa pagbabasa na itinuturing niyang sariling teritoryo. Pagkaraan nga mahabang panahon, ang bagay na mahal ngang isang tao ay nagiging bahagi na ngang mismong gusali. Sa pagpasok ko sa pintuan ng 9:30 ng umaga, doon ko lang naintindihan kung gaano kaingay ang isang bahay kapag wala ng ibang tao sa loob. Ang kanyang tasa ng kape ay nasa counter pa rin. May halaga ang hawakan nito na ayaw niyang palitan sa loob ng 3 taon. Malamig na ang kape sa loob nito. Sa sofa naman, nandun ang kanyang salamin sa mata sa ibabaw ng isang nobela. Huminto siya sa pahina 247. Tinupi niya ang kantoeng pahina para markahan ang kanyang binabasa. Ginagawa niya iyon sa lahat ng librong binabasa niya. Sa 34 na taon naming pagsasama, palagi ko siyang pinapagalitan tungkol doon ng may paglalambing. Ibinaba ko ang libro sa eksaktong posisyon kung saan ko ito nahanap. Naupo ako sa armchair sa tabing bintana at hindi na nagbukas ng ilaw. Lumipas ang hapon nang hindi ko namamalayan. Sa labas, may asong kapitbahay na kumakahol. May delivery van na dumaan sa kalsada sa karaniwang bilis nito. Ang mundo sa labas ng bahay na ito ay tumatakbo pa rin sa dating paraan nito. Hindi pa ako nagagalit tungkol doon. Wala pa akong nararamdaman sa masandaling iyon. Hindi rin ako tumatawak sa kahit na sino. Sabi ko sa sarili ko, pinoproseso ko pa ang lahat. Pero ang totoo, hindi ko alam kung saan magsisimula. 34 na taon ng pagsasama, hinawakan ni Lourdes ang bawat bahagi ng aking buhay ng buo. Kaya ang paglilista ng kanyang kawalan ay tila isang gawain na walang katapusan, hindi pa ako handang maksimula. Pagkapasok ko pa lang sa pintuan ng aming bahay sa Philem Homes, Quezon City, sinalubong agad ako ngang isang uri ngang katahimikan na hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng 34 na taon. Sabi nila, ang katahimikan daw ay kawalan ng tunok. Pero sa sandaling iyon, mali sila. Ang katahimikan sa loob ng bahay na ito ay napakaingay. Parang may bumubulong sa bawat sulok. Parang bawat gamit ay sumisigang ang pangalan ni Lourdes. Bilang isang structural engineer, sanay akong magbasa ng mga gusali. Alam ko kung paano sukatin ang tibay ng mga dingding at kung gaano kabigat ang kaya nitong pasanin. Pero sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ko alam kung paano sukatin ang bigat ng kawalan. Ang aming bahay ay itinayo noong taong 1948. Isa itong red brick colonial na bahay na puno ng kasaysayan. Pero ang totoong nakbigay ng buhay sa semento at bakal na ito ay ang aking asawa. Naglakad ako patungo sa kusina. Nandun pa rin ang kanyang paboritong tasa ng kape. Iyon ay isang kulay asul na tasa na may nakalagay na salamat. 3 taon ko na siyang pinipilit na palitan iyon. Sinasabi ko sa kanya na bibili ako ngang mas maganda, mas bago, pero lagi lang siyang ngumingiti at sasabihin, Eduardo, may kwento ang lamat na ito. Ngayon, ang tasang iyon ay nakapatong pa rin sa counter. Ang kape sa loob nito ay malamig na, kasing lamig ng aking pakiramdam noong umagang iyon. Pumunta ako sa sala. Nakita ko ang kanyang salamin sa mata na nakatiklop sa ibabaw ng isang libro. Iyon ay isang nobela na hiniram pa niya sa library 2 linggo na ang nakalilipas. Binuksan ko ang libro at tiningnan ang pahina kung saan siya tumigil. Pahina 247. Tinupi niya ang kanto ng pahina. Isang ugali na lagi kong pinupuna dahil nasisira daw ang libro. Ngayon, ang tupi na iyon ang naging huling marka ng kanyang buhay sa mundong ito. Napaupo ako sa paborito kong upuan sa tabi ng bintana. Hindi ko binuksan ang mga ilaw. Hinayaan ko lang na lumipas ang oras. Narinig ko ang kahol ngaso sa kabilang bahay. Narinig ko ang pagdaan ng sasakyan sa labas. Ang mundo sa Quezon City ay tila walang pakialam sa aking pagdadalamhati.
patuloy ang buhay para sa iba, habang ang sa akin ay huminto na. Naisip ko si Antonio, ang aming anak. 34 na taong gulang na siya ngayon. Mayroon siyang nga mata ni Lourdes. Ang kanyang katigasan ng ulo ay manarin sa kanyang ina. Alam kong nahihirapan din siya, pero tulad ko, pinipilit niyang maging matatag. 9:00 ng gabi nang tumunok ang doorbell. Alam kong si Antonio iyon. Pumasok siya at niyakap ako ng matagal. Walang nagsasalita. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay naging paraan namin ng pakikiramay sa isa't isa. Nagtimpla siyang sariwang kape at naupo kami sa dilim. Tinanong niya ako tungkol sa mga dokumento ng bangko at tungkol sa insurance ni Lourdes. Bilang isang matalinong lalaki, alam ni Antonio na kailangang ayusin ang malegal na bagay. Pero sa lup-lup ko, hindi ko pa kayang isipin ang mga numerong iyon. Nang hating gabi na, napansin ko ang isang kakaibang kilos ni Antonio. Akala ko ay kukuha lang siya ng tubig sa kusina. Pero narinig ko ang kanyang mahakbang patungo sa maliit na opisina ni Lourdes sa dulo ng pasilyo. Huminto siya doon ng ilang saglit. Pagkatapos ay bumalik din siya agad. Inisip ko na baka namimiss lang niya ang kanyang ina. Ang pagdadalamhati ay gumagawa ang kung ano-anong bagay sa isip ng tao. Iyon ang huling pagkakataon na naniwala ako sa isang simpleng paliwanag. Hindi ko alam na sa likod ng bawat sulok ng bahay na ito, may malihim na dahan-dahang lumalabas. Eksaktong 3 linggo matapos ang libing ni Lourdes, isang lalaki ang dumating sa aming bahay. 9:00 umaga noon, isang Huwebes. Nakasuot siyang sang formal na barong at may dalang isang leather na portfolio. Ang pangalan niya ay Abogado Josema Santiago. Kilala ko ang pangalang iyon. Nakita ko na iyon sa isang resibong nahanap ko sa bulsa ngang jacket ni Lourdes ilang araw matapos ang aksidente. Pinatuloy ko siya sa loop. Naupo kami sa kusina sa mismong mesa kung saan madalas kaming mag-almusal ni Lourdes. Ang boses nga, abogado ay mahinahon at profesional. Sinabi niya na kinuha ni Lourdes ang kanyang serbisyo 8 buwan na ang nakalilipas. Nagtataka ako. Mayroon kaming pamilyang abogado na matagal na naming kasama. Bakit kukuha si Lourdes ng ibang abogado nang hindi ko nalalaman? Ang bilin daw ni Lourdes ay napaka-espesipiko. Kung may mangyari man sa kanya sa loob ng 12 buwan matapos ang kanilang kasunduan, kailangang ibigay sa akin ang isang selyadong sobre hindi sa loob ng 2 linggo. Hindi rin sa loob ng 1 buwan. Kailangang eksaktong 3 linggo matapos ang libing. Binanggit ng abogado ang masalitang ginamit ni Lourdes. Sabi daw niya, Eduardo, kung sakaling may mangyari man sa akin. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa aking dibdib. Ibig bang sabihin ay alam ni Lourdes na may panganib sa kanyang buhay? Inabot sa akin ni Abogado Santiago ang sobre. Wala raw siyang alam sa nilalaman nito. Ang kanyang tungkulin ay ihatid lang ang sobre at pagkatapos ay tapos na ang kanyang obligasyon. Nagpasalamat ako sa kanya at hinatid ko siya sa pinto. Nakatayo ako sa hallway habang hawak ang sobre. Mula sa itaas, naririnig ko ang tunog ng keyboard ni Antonio. Nagtatrabaho siya sa guest room sa itaas mula nang mamatay ang kanyang ina. Pumunta ako sa mesa at dahan-dahang binuksan ang sobre. Sa loob nito ay may isang maliit na susi na gawa sa tanso. Nakatali ito sa isang puting card gamit ang isang manipis na PC. Sa card, may nakasulat na address. Numero 4, Birchwood Lane, Lake Caliraya, Laguna. Bukod sa susi, mayroon ding isang pirasong papel na may sulat kamay ni Lourdes. Ang kanyang sulat ay malinaw at matibay. Sabi sa sulat, Eduardo, pumunta ka sa address na ito sa Laguna, mag-isa ka lang. Huwag mong sasabihin kay Antonio. Doon mo mahahanap ang lahat ng sagot. Binasa ko ang sulat ng 3 beses. Hindi nakbago ang mga salita. Ang unang pumasok sa isip ko ay tawagin si Antonio at ipakita ito sa kanya. Sa loob ng 34 na taon, wala kaming itinago sa isa't isa bilang pamilya. Pero ang sulat ay malinaw. Huwag mong sasabihin kay Antonio. Isang mabigat na desisyon ang kailangan kong gawin. Itinupi ko ang papel at inilagay ko ito sa bulsa ng aking polo. Ang susi ay sumunod din sa bulsa ko. Nang bumaba si Antonio para kumuhang kape,
Tinanong niya ako kung sino ang nasa pinto. Sabi ko, wala lang, may nag-deliver lang ngang kung ano-ano pero nasa aling bahay daw. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ngang 63 taon ng aking buhay na nagsinungaling ako sa aking anak. Hindi ako kumurap, hindi nagbago ang tono ng aking boses. Para akong isang aktor na matagal nang nag-ensayo para sa eksenang ito. Ang daling pagsisinungaling ay siyang nagpatahimik sa akin ng buong maghapon. Habang nakahanda si Antonio ngang hapunan, nararamdaman ko ang bigat ngang susi sa aking bulsa. Bakit kailangang makaroon si Lourdes ng isang bahay sa Laguna na hindi ko alam? Bakit kailangang kumuha siyang isang lihim na abogado? At bakit hindi ko dapat sabihin sa aming anak? Ang lahat na ito ay hindi nagtutugma sa aking lohika bilang isang inhinyero. Mayroong isang malaking butas sa pundasyon ng aking pamilya at kailangan kong malaman kung gaano ito kalalim. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. 3:00 na ng madaling araw nang hinahanap ko sa internet ang address sa Laguna. Ang lumabas sa mapa ay isang maliit na cabin sa gilid ng lawa ng Caliraya. Isang lugar na tila nakatago sa mundo. Isang lugar na may hawa nga masagot na posibleng magpabago sa aking buhay magpakailanman. 6:00 pa lang umaga nang magbihis ako sa loob ng madilim na kwarto. Hindi ko binuksan ang ilaw dahil ayaw kong magising ang aking anak na si Antonio. Sa loob ng 34 na taon, ang bawat galaw ko sa bahay na ito ay alam ni Lourdes. Ngayon, sa unang pagkakataon, mayroon akong gagawin na itatago ko sa aking sariling pamilya. Kinuha ko ang dilaw na notepad na laging nakalagay sa counter ng aming kusina. Doon, isinulat ko ang isang maikling mensahe. Sabi ko, Antonio, lalabas lang ako para bumili ng ilang groceries. Babalik ako bago magtanghalian. Inilagay ko ang papel sa ilalim ng liwanag ng lampara sa kusina para siguradong makikita niya ito pagbaba niya para magkape. Pagkatapos, kinuha ko ang aking mga susi at jacket. Tahimik kong binuksan ang pinto at lumabas sa malamig na hangin ng madaling araw sa Quezon City. Ang kalsada ay tahimik pa. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng makina ng aking sasakyan habang dahan-dahan akong lumalabas ng aming subdivision sa Philam Homes. Habang nagmamaneho ako patungo sa timok, dumaan ako sa South Luzon Expressway o SLEX. Maraming beses na kaming nagbiyahe ni Lourdes patungong Laguna noong nakaraang taon para mamasyal o kumain ng buko pie. Pero sa umagang ito, ang bawat kilometro ay tila mas mahaba. Ang bawat marka sa kalsada ay tila nagtatanong sa akin, Eduardo, alam mo ba talaga kung saan ka papunta? Napaisip ako, ilang beses kayang ginawa ni Lourdes ang paglalakbay na ito ng mag-isa? Hindi ko maisip na ang aking asawa, ang babaeng nakasama ko sa loob ng 34 na taon, ay may buhay na hindi ko kailanman nasilip. Naisip ko ang mga Biyernes ng umaga o mga hapon ng Agosto na sinasabi niyang mayroon siyang meeting sa opisina. Siguro, sa mga oras na iyon, narito siya sa kalsadang ito. Marahil ay pinakmamasdan din niya ang mga punong niyok at ang unti-unting paglitaw ng mga bundok sa malayo. Ano kaya ang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon? Natatakot ba siya? O baka naman dito niya nahanap ang katahimikan na hindi ko naibigay sa kanya sa Maynila? Pakalampas ko sa Calamba, nagsimulang kumitit ang daan patungo sa mga bayan ng Paksanjan at Lumban. Ang hangin ay nagbago. Hindi na ito amoy ang usok ng lungsod. Amoy puno na ito, amoy sariwang lupa, at amoy ng darating na ulan. Ang Laguna ay isang lugar na punong misteryo, at tila nakikiramay ang paligid sa aking nararamdaman. Nang marating ko ang bayan ng Cafinti, lalong kumapal ang mapuno ng pino sa makabilang panik ng kalsada. Ang sikat nga araw na dumadaan sa mga dahon ay tila mga hiwa ang liwanag na sumasayaw sa aking windshield. Sa wakas, nakita ko ang karatula para sa Birchwood Lane. Isa itong maliit at hindi sementadong kalsada na punong graba. Maririnig ang bawat pag-ikot ng aking gulong sa ibabaw ng mga bato. Sa dulong daan, nakita ko ang isang cabin na gawa sa kahoy. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Bilang isang structural engineer, napansin ko agad na maayos ang pagkakamaintain ng gusali. Bagong pintura ang madingding, malinis ang magaguters. Walang anumang senyales ng pagkapabaya. Sa harap ng cabin,
May isang maliit na porch na nakaharap sa lawang Caliraya. Pero may isang bagay na nagpatigil sa akin. Sa tabing bahay, may nakaparadang isang asul na SUV. Bago ang modelo nito at may plakang Metro Manila. Bukas ang ilaw sa loob ng bahay. May usok na lumalabas mula sa chimney. Ibig sabihin, may tao sa loob. May isang taong naghihintay. Huminto ako at naupo muna sa loob ng sasakyan ng 2 minuto. 2 minuto ng pag-alinlangan. Inisip ko ang babaeng nagplano nito 8 buwan bago siya namatay. Inisip ko kung kilala ko ba talaga ang babaeng minahal ko sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa loob ng cabin na iyon, nahihintay ang isang katotohanan na posibleng hindi ko kayang pasanin, pero kailangan kong pumasok. Kailangan kong malaman. Dahan-dahan akong bumabang sa sakyan. Ang tunog ng pagsarang ang pinto ay tila umaling-aungaw sa buong paligid ng lawa. Ang tubig ng Caliraya sa umagang iyon ay napakatahimik, parang isang malaking salamin na kulay berde. May isang ibon na lumipat mula sa maliit na dok patungo sa gitnang lawa. Huminga ako ng malalim. Nilakat ko ang distansya mula sa kalsada patungo sa hagdan ng cabin. Ang bawat hakbang ko sa graba ay tila isang mabigat na desisyon. Narating ko ang pinto. Itinaas ko ang aking kamay. Kumatok ako ng 2 beses. Pagkatapos ay naghintay ako. Walang sumagot. Kumatok ulit ako ng 3 beses, mas malakas at mas may kasiguraduhan. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang mga hakbang mula sa loob. Magaan ang mga hakbang. Mabilis. Tila isang taong matagal nang nahihintay sa katok na ito. Narinig ko ang tunog ng lock na bumubukas, ang bakal na tumatama sa bakal. Isang tunog na sa sandaling iyon ay tila napakalakas sa aking mga tainga. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Akala ko ay makakakita ako ng isang estranghero, marahil ay isa pang abogado o isang taong hindi ko kilala. Pero nang tuluyan nang bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Ang babaeng nakatayo, sa harap ko ay may suot na gray na pullover. Nakatali ang kanyang buhok at may hawak siyang isang mainit na tasaeng kape. Siya ay si Marichel. Ang asawa ng aking anak na si Antonio. Ang aking manugang. Sanggol pa lang ang aming apo na si Luis nang pumasok siya sa aming pamilya. 6 na taon na ang nakalilipas. Siya ang babaeng kasama namin sa bawat hapunan tuwing linggo. Siya ang babaeng nakturo kay Luis kung paano gumuhit sa sahig na aming sala. Hindi ko maintindihan. Bakit siya narito sa Laguna? Bakit siya ang may hawak ng susi sa lihim na buhay ni Lourdes? Tumingin siya sa akin, walang gulat sa kanyang mata. Sa halip, ang nakita ko ay isang uringang lungkot at pagtanggap. Sabi niya sa akin, Eduardo, narito ka na. Hindi niya ako tinawag na Papa Eduardo tulad ng dati. Tinawag niya ako sa aking pangalan nang may formalidad na tila kami ay nasa isang seryosong pagpupulong. Pinatuloy niya ako sa loob. Ang unang napansin ko ay ang isang malaking mesa sa tapat ng bintana na nakaharap sa lawa. Sa ibabaw ng mesa, may isang kahon ng madokumento at 4 na selyadong sobre. Lahat ay nakaayos ng maigi, tila inihanda para sa isang pagsusuri. Naupo ako sa tapat niya. Napansin ko na ang mga mata ni Marichel ay mapula. Halatang hindi siya nakatulog ng ilang gabi. Tinanong ko siya, Marichel, gaano ka nakatagal dito? Sabi niya, mula pa kagabi. Sinabi niya na pumunta siya rito matapos umalis si Antonio patungo sa isang business trip. Ibig sabihin, pati siya ay nagsisinungaling din sa aking anak. Sinabi niya sa akin na lumapit sa kanya. Si Lourdes 6 na buwan bago siya mamatay. Naktakpo daw sila sa isang coffee shop sa Santa Rosa. Gusto ni Lourdes na maging pribado ang lahat. Ayaw niyang malaman ng kahit na sino, lalo na ako at si Antonio. Sabi ni Marichel, Eduardo, may natuklasan si Lourdes. May mga taong raw na balak sumira sa ating pamilya. Hindi lang tungkol sa pera, kundi higit pa doon. Sinubukan daw ni Lourdes na ayusin ang lahat ng maisa sa loob ng 2 taon. Ayaw niyang sabihin sa akin hanggat wala siyang hawak na matibay na ebidensya. Ang sabi daw ni Lourdes kay Marichel ay ito, kung pupunta ako kay Eduardo ngayon ng walang katibayan, binibigyan ko lang ng babala ang mga kalaban at wala akong mapoprotektahan.
Gusto ni Lourdes na siya mismo ang magsasabi sa akin ng lahat dito sa cabin na ito, pero hindi na siya umabot. Tumingin ako sa lawas sa labas ng bintana. Ang katahimikan sa loob kang cabin ay napakabigat. Tinanong ko si Marichel, bakit ikaw? Bakit sa iyo siya naktiwala? Sabi niya, kailangan ni Lourdes ng isang tao na nasa loop ng pamilya pero hindi direktang sangkot sa problema. At higit sa lahat dahil kailangan niyang isipin ang kinabukasan ni Luis, ang aking apo, inabot sa akin ni Marichel ang unang sobre. Mas makapal ito kaysa sa iba. May 4 o 5 pahina sa loop. Ang pangalan ko, Eduardo, ay nakasulat sa labas gamit ang pamilyar na panulat ni Lourdes. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ang sobre. Iyon ay isang sulat na may 5 pahina. Ang unang pangungusap ay tila isang bombang sumabog sa aking harapan. Sabi sa sulat, Eduardo, mahal kita sa loop ngang 34 na taon at nagsisinungaling ako sa iyo sa halos lahat ng mataong iyon. Huminto ako sa pagbabasa. Tumingin ako kay Marichel, pero nanatili siyang tahimik. Nakapatong ang kanyang makamay sa mesa. Naghihintay na matapos ko ang bawat salita. Bilang isang inhinyero, alam ko kung kailan ang isang estruktura ay malapit na sa dulo ng kanyang tibay. Nararamdaman ko na ang aking buong pagkatao ay unti-unti nang bumibigay. Ang lahat nga akala ko ay tutungkol sa aking asawa, sa aking anak, at sa aking buhay ay dahan-dahan nang naglalaho sa harap nga pahinang ito. Sinabi ni Lourdes sa sulat na ang lahat na ebidensya ay nasa loob ng kahon. Ang bawat dokumento, bawat resibo, at bawat petsa ay naka-cross-reference. Sabi niya sa huling bahaging unang pahina, kung binabasa mo ito, Eduardo, ibig sabihin ay hindi ako nakamali sa pagkatakot. May mga lihim na mas malalim pa sa inaakala ko. At ang mga lihim na iyon ang naging dahilan kung bakit kailangan niyang itago ang cabin na ito sa Laguna. Ang cabin na ito ay hindi lang isang bahay sa lawa, ito ay isang tanggulan. Ito ang lugar kung saan inimba niya ang katotohanan na hindi niya kayang sabihin ng harapan. Habang binabasa ko ang mga sumunod na pahina, nalaman ko ang tungkol sa isang lalaki mula sa kanyang nakaraan. Isang lalaking ang pangalan ay Ricardo Salvador. At dito nagsimulang mabago ang lahat ng aking pinaniniwalaan tungkol sa aking sariling anak. Nakatitik ako sa unang pahina ng sulat ni Lourdes. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na bumabaksak sa aking dibdib. Sa loob ng 37 taon bilang isang inhinyero, alam ko kung paano basahin ang mabita sa semento. Alam ko kung kailan ang isang gusali ay hindi naligtas, pero ang bita na ito, ang bita na binabanggit sa sulat na ito, ay nagsimula pa noong taong 1989. 1989. Noong taong iyon, mayroong isang malaking convention ng mga arkitekto at inhinyero sa lungsod ng Cebu. Hindi ako nakasama noon dahil abala ako sa isang proyekto dito sa Maynila. Isang proyekto sa isang gusali na may maling kalkulasyon sa pundasyon. Hinatid ko si Lourdes sa airport at binigyan ko siyang halik. Sabi ko sa kanya, mag-ingat ka doon at kumuha kang maraming notes para sa akin. Isinulat ni Lourdes sa kanyang lihim na papel ang pangalan ng isang lalaki, Ricardo Salvador. Siya ay isang financial consultant noon para sa mga malalaking developer sa Cebu. Sabi ni Lourdes sa sulat, nakita sila sa isang panel discussion. Nagpatuloy ang kanilang pag-usap hanggang sa hapunan at pagkatapos ay nangyari ang isang pagkakamali na dinala ni Lourdes sa loob ng 34 na taon. Binasa ko ang kanyang salita ng dahan-dahan. Eduardo, tinapos ko ang lahat dahil alam ko kung ano ang tunay na mahalaga. Pinili kita. Pinili ko ang ating pamilya. Iyan ang nakasulat. Ang kanyang sulat kamay ay matatag pa rin kahit na alam kong mabigat ang kanyang nararamdaman habang isinusulat ito. Sabi niya, pakalipas ng 3 linggo matapos ang convention sa Cebu, nalaman niyang siya ay nagdadalang tao. Dito na nagsimula ang aming pundasyon. Isinulat niya na kinalkula niya ang mapetsa ng paulit-ulit. Maingat, eksakto. Parang isang kalkulasyon sa engineering. Pero sa huli,
Hindi niya nakuha ang isang siguradong sagot. Maaring ako ang ama. Maaring si Ricardo Salvador ang ama. Ang mapetsa ay nag-overlap. Sa gitna ng takot at pagkalito, gumawa si Lourdes ng isang desisyon na babago sa aming buhay. Pinili niyang maniwala na ako ang ama. Pinili niyang huwag magtanong at huwag maghanap ng katotohanan. Sabi niya sa sulat, Eduardo, pinili kong manirahan sa loop ng desisyong iyon. Sinabi ko sa sarili ko na iyon ang tamang gawin. At naniwala ako doon sa loop ng mahabang panahon. Pinanood niya ang paglaki ni Antonio. Hinanap niya ang mukha ni Ricardo sa mukha ng aming anak, sa hugis ng panga, sa mga kamay, sa paraan ng pagpoproseso ng katahimikan bago magsalita. Sabi niya, hindi niya ito nakita. Kaya naman, naniwala siya na ang sagot ay palaging ako. Mahal na mahal niya si Antonio. Mahal na mahal niya ako. Naisip niya na ang kanyang katahimikan ay isang uri ng kabutihan para sa aming lahat, pero noong taong 2021, nahanap siyang kanyang nakaraan. Si Ricardo Salvador ay muling nagpakita. Hindi ko alam kung paano siya nahanap ni Ricardo, pero bigla na lang itong pumunta sa opisina ni Lourdes. Naupo ito sa harap ng kanyang desk at sinabing may dahilan siya upang maniwala na si Antonio ay kanyang anak. Ricardo was a desperate man. Mayroon siyang nakasong fraud at kailangan niyang pera. Gusto niyang magpatayo si Lourdes ng isang trust fund sa pangalan ni Antonio, pero sa isang structure na makukuha rin niyang pera, tumanggi si Lourdes. Pero hindi doon natapos ang lahat. Sabi ni Lourdes sa sulat, Eduardo, ang ikinatatakot ko ay hindi ang kanyang banta, kundi ang kanyang paalis ng walang imik. Alam ni Lourdes na ang isang taong desperado ay hindi basta-basta susuko. Makalipas ang 6 na linggo, nakatanggap siyang sulat mula sa isang abogado ni Ricardo. Nagtatanong tungkol sa mga asset ng aming pamilya. Nagtatanong tungkol sa estate planning ni Lourdes. Doon niya naintindihan na si Ricardo ay hindi nakahanda para sa isang kaso sa korte. Nakahanda si Ricardo para sa isang bagay na mangyayari kapag wala na si Lourdes sa mundong ito. Ibinaba ko ang papel. Tuminjin ako sa palihid kabin. Ang bawat kaoy na hinamit dito, ang bawat pako ay tila ng jinjinig sa aking paninjin. Ang aming buhay, ang aming 34 na taon, ay itinayo sa ibabaw ang isang sikreto na ngayon ay dahan-dahang gumigiba sa akin. Sinabi ni Lourdes sa huling bahaging liham na ito, anumang gawin mo sa mga impormasyong ito, Eduardo, sana ay maging mas matapang ka kaysa sa akin. Pagkatapos kong basahin ang liham, tila nawalan akong lakas. Nanatili akong nakaupo, nakatitik sa kawalan. Inabot sa akin ni Marichel ang pangalawang sobre. Ang sobreng ito ay hindi sulat kamay. Ito ay galing sa isang laboratorio. May mga tata ito na nagsasabing confidential o lihim paternity analysis report. Ang mga salitang ito ay tila mga huling pako sa kabaong ng aking nakaraan. Dahan-dahan kong binuksan ang dokumento. Bilang isang engineer, sanay akong magbasa ng technical reports. Sanay ako sa mga graphs at makursuento. Pero ang report na ito ay iba. Hindi ito tungkol sa tibay ngang bakal o tigas ngang semento. Ito ay tungkol sa mismong pagkatao ng aking anak. Ang report ay may petsang 14 na buwan na ang nakalilipas. In order ito ni Lourdes ng palihim. Ipinadala niya ang sample sa isang post office box sa Laguna, hindi sa aming bahay sa Quezon City. Pinlano niya ang lahat para walang makakaalam. Ang sample ay nilagyan lamang ng mga initial. Sample A para ay Antonio, sample B para kay Ricardo Salvador, at mayroon ding pangatlong sample, sample T para sa akin. Binasa ko ang bawat linya. Maingat, paulit-ulit, ang laboratorio ay gumamit ng mga terminong estadistikal na alam ko ang kahulugan. Probability of paternity, ang sansa ng pagiging ama. Sa ilalim ng report, mayroong isang numero na nakasulat ng malinaw. 99 na puntos, 97%. 99 puntos, 97%. Iyon ang porsyento na si Ricardo Salvador, ang biological na ama ni Antonio. Ang sumunod na linya ang pinakamasakit sa lahat. Comparison sample, T,
ang aking sample ay hindi nagpapakita ni biological na relasyon sa subject na si Antonio, consistent with first-degree paternity exclusion. Ibig sabihin, hindi ako ang ama. Sa matang agam, si Antonio ay hindi sa akin. Tumayo ako mula sa mesa at naglakad patungo sa bintana. Ang lawaang kaliraya ay napakatahimik pa rin. Ang araw ay unti-unti nang tumataas. Nagbibigay ang liwanag sa paligid, pero sa loob ko, ang lahat ay madilim. Naisip ko ang isang Sabado ang umaga noong taong 1996, 6 na taong gulang pa lang si Antonio noon. Tinuturuan ko siyang magbisikleta sa isang kalsada sa aming subdivision. Galit na galit siya sa kanyang training wheels. Gusto na niyang tanggalin ang maito. Tinanggal ko ang maito at tumakbo ako sa tabi niya habang hawak ko ang likod ng kanyang upuan. At sa tamang sandali, binitiwan ko siya nang hindi ko sinasabi. Nakatakbo siyang 30 metro bago niya nalaman na mag-isa na lang siya. Ang tuwa sa kanyang mukha, ang sigaw kanyang tagumpay, iyon ang sandaling itinaniming ko sa aking puso bilang isang ama. Naisip ko rin ang gabi nang isilang ang aming apo na si Luis. Tinawagan ako ni Antonio mula sa ospital. Sabi niya, "Papa, nandito na si Luis." Umiyak ako nung gabing iyon dahil sa sobrang saya. Lahat ngang nga sandaling iyon. Lahat ngam nga alaala na binuo namin sa loob ngang 34 na taon. Ay toto, hindi nababago ngang isang pirasong papel ang pagmamahal na naramdaman ko. Pero ang katotohanan na si Antonio ay may ibang ama. At ang katotohanan na itinago ito ni Lourdes sa akin ay tila isang malaking pader na gumuho sa aking harapan. Tinanong ko si Maricel nang hindi tumitingin sa kanya. Kailan ito nalaman ni Lourdes? Sabi ni Maricel, nung nakaraang taon lang. Sabi ni Lourdes sa kanya, kailangan na niyang itigil ang pagtatanong sa kanyang sarili. Gusto na niyang malaman ang totoo bago mahuli ang lahat. Ang resulta ay hindi ang inaasahan niya. Pero ang mas masakit pa doon, may isa pang tao na nakakaalam. Tinanong ko si Maricel kung sino pa ang nakakaalam nito. Tumingin si Maricel sa akin ng diretso. Eduardo, alam na ito ni Antonio. Nalaman niya ito noong taong 2021. Hindi sa pamamagitang report na ito, kundi sa sarili niyang paraan. Nalaman niya ito bago pa man mamatay si Lourdes. Dito ko naramdaman ang tunay na pagguho ng aking mundo. Ang aking anak, ang aking Antonio, ay alam na pala ang lahat. Alam na niya habang kasama namin siyang kumakain ng hapunan. Alam na niya habang niyayakap niya ako sa libing ng kanyang ina. Alam na niya habang tinatanong niya ako tungkol sa aming mga accounts at insurance. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Anong ginawa niya sa impormasyong ito? At higit sa lahat, ano ang ugnayan niya kay Ricardo Salvador samga sandali nito? Napahawa ako sa gilid ng mesa. Ang bawat hiblang aking pagtitiwala ay isa-isang napuputol. Nararamdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking nga ugat. Ang kwentong ito ay hindi na lang tungkol sa isang lihim na pagtataksil noong nakaraan. Ito ay tungkol sa isang malaking sabwatan na nangyayari sa ilalim ng aking sariling bubong. Nanatili akong nakaupo sa loop ng maliit na cabin sa Caliraya. Ang hangin mula sa lawa ay pumapasok sa bintana, ngunit tila wala akong nararamdamang ginaw. Ang mas matinding lamig ay nakmumula sa loop ng aking dibdib. Inilabas ni Maricel ang isang laptop mula sa kahon nga dokumento. Ang kanyang nga kamay ay nanginginik ng bahagya habang binubuksan niya ang isang folder na puno nga audio file. Sabi niya sa akin, Eduardo, kailangang marinig mo ito. Hindi ito madali, pero ito ang katotohanan. Ipinindot niya ang play sa unang file. Ang unang tinig na narinig ko ay ang tinig na kilala ko mula nang isinilang ito, ang tinig ng aking anak na si Antonio. Ngunit ang boses niya ay hindi ang boses na naririnig ko tuwing hapunan. Ang boses na ito ay seryoso, malamig, at tila nakikipag-ayos sa isang negosyo. Narinig ko siyang nakbabanggit ng manumero. Binanggit niya ang aming bahay sa Philam Homes. Binanggit niya ang halaga ng aking pensyon mula sa kumpanyang engineering. Binanggit niya ang deposito namin sa bangko na matagal naming pinahirapan ni Lourdes. Pagkatapos, narinig ko ang isa pang boses. Mas malalim,
mas mayabang. Isang boses na hindi ko kailanman narinig sa personal ngunit alam ko na kung kanino. Iyon ay si Ricardo Salvador. Tinatanong ni Ricardo tungkol sa MAGA Insurance Policy ni Lourdes. Tinatanong niya kung sino ang nakalistang beneficiary. Ang sagot ni Antonio ay malinaw. Sinabi niya na kaming dalawa ang nakalista, ngunit maari itong baguhin kung magagawa ang tamang dokumento. Bilang isang structural engineer, alam ko ang pakiramdam kapag ang isang pundasyon ay nagsisimulang gumuho. Naririnig mo ang mahinang pagputok ng semento, nararamdaman mo ang pagyanik ng lupa. Ang boses sa recording na iyon ay, ang tunong ng pagguho ng aking buong buhay. Ang sarili kong anak ay nagbibigay ng impormasyon sa taong gustong sumira sa aming pamilya. Hindi ko maisip kung paano ito nagawa ni Antonio. Paano niya naatim na ibenta ang seguridad ng kanyang sariling ama. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay dumating sa huling recording. May petsa itong 6 na buwan bago ang aksidente. Narinig ko si Ricardo na nagsalita ng may halong galit. Sabi niya, ang iyong ina ay matigas ang ulo. Ayaw niyang makipagtulungan. Sabi ni Ricardo, kailangang may gawin tayo dahil hindi tayo makakagalaw hanggat nandun siya. At pagkatapos, binitawan ni Ricardo ang mga salitang kailanman ay hindi ko makakalimutan. Sabi niya, Eduardo, kapag si Lourdes ay wala na sa ating daanan, ang lahat ay magiging mas madali. Ang iyong posisyon bilang kaisa-isang anak ang magpapatuloy sa lahat. Kailangan lang nating maging mas mahaba ang pasensya. Ang katahimikan sa recording matapos ang pangungusap na iyon ay tumagal ngang 5 segundo. 5 segundo na tila isang habang buhay para sa akin. Hinintay ko ang boses ni Antonio na tumutol. Hinintay ko siyang sabihin na huwag mong sabihin iyan tungkol sa aking ina. Ngunit walang dumating na pagtutol. Ang narinig ko lang ay ang mahinang buntong hininga ni Antonio at ang kanyang paksang-ayon sa susunod na plano. Isinara ni Maricel ang laptop. Tumingin siya sa akin ng may habak. Sabi niya, nalaman ko ang tungkol sa mga recording na ito dahil naiwan ni Antonio ang kanyang lumang telepono sa bahay. Sinimulan niyang i-record ang kanyang matawag dahil natatakot din siya kay Ricardo. Gusto niyang may hawak siyang alas laban sa lalaking iyon. Pero sa halip, ang recording na ito ang naging ebidensya ang kanyang sariling pagkakamali. Napahawa ako sa aking mukha. 34 na taon. 34 na taon ko siyang pinalaki bilang aking tunay na anak. Itinuro ko sa kanya ang lahat ng alam ko. Itinuro ko sa kanya ang kahalagahan ng integridad. At ngayon, narito ako sa gitnang Laguna. Nakikinig sa kanya habang pinaplano ang pagkuha ngaming mga pinahirapan kasama ang isang kriminal. Ang salamat sa aking puso ay hindi na lamang isang simpleng bitak. Ito ay isang malaking hukay na walang katapusan. Naisip ko si Lourdes. Naisip ko kung gaano kasakit para sa kanya ang malaman na ang anak na minahal niya ng higit sa kanyang buhay ay nakikipag-usap sa lalaking kinatatakutan niya. Ngayon ko naintindihan kung bakit kailangang magtago si Lourdes. Hindi lang siya nagtatago mula kay Ricardo. Nagtatago rin siya mula sa katotohanan ang kanyang anak ay unti-unti nang nagiging kaway. Matapos ang mabigat na sandali ng pakikinig sa mga recording, inabot sa akin ni Maricel ang isang makapal na folder. Ito ay may tatak ng isang private investigation agency na pinamumunuan ni Berto Magno. Sabi ni Maricel, ito ang huling pirasong puzzle na binuo ni Lourdes bago siya mawala. Dito mo may intindihan na ang nangyari sa Nelex ay hindi isang simpleng aksidente. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay isang ulat tungkol sa isang puting truck na may plakang huling nakita sa kamera ng toll plaza. Ayon sa investigasyon ni Berto Magno, ang truck na ito ay rehistrado sa ilalim ng isang kumpanyang tinatawa na High-End Road Limited Liability Company. Mukhang normal na kumpanya ito, ngunit nang hukayin pa ang mga dokumento, lumabas ang katotohanan. Ang kumpanyang ito ay pagmamay-ari ng isa pang holding company na nakabase sa Delaware at ang nakalistang may-ari ay walang iba kundi si Ricardo Salvador. Binasa ko ang mateknikal na detalyeng banggaan. May mga litratong kalsada, mga markang gulong, at ang posisyon ng sasakyan ni Lourdes.
Bilang isang engineer, alam ko kung paano basahin ang mga impact points. Ang sasakyan ni Lourdes ay hindi lamang nawalan ng kontrol. Ito ay sadyang binangga sa gilid sa isang anggulo na siguradong magpapatalsik sa sasakyan palabas ng kalsada. Ang truk ay mabilis na umalis sa lugar ng pinakunan. Walang testigo ang nakakuha ng buong plaka, ngunit ang mga kamera sa highway ay nakakuhang bahagi nito na tumutugma sa sasakyan ni Ricardo. Naramdaman ko ang matinding galit na bumubuo sa aking dibdib. Ang aking asawa ay pinaslang. Hindi siya namatay dahil sa malas o dahil sa madulas na kalsada. Namatay siya dahil pinili niyang protektahan ang aming pamilya hanggang sa huli. Sa loop ngang folder, may isang tala ni Lourdes tungkol sa aming maari-arian. Ang kabuwang halaga na aming maipon, maari-arian, at ma-investments ay umaabot sa 120 milyong piso. 120 milyong piso. Iyan ang halagang gustong makuha ni Ricardo Salvador. Isinulat ni Lourdes sa isang maliit na note. Sinubukan ni Ricardo na pilitin akong ilipat ang 120 milyong piso sa isang trust fund na kontrolado niya. Sabi niya, kung hindi ko gagawin ito, sasabihin niya kay Eduardo ang lahat. Sasabihin niya sa buong mundo ang tungkol sa Cebu noong taong 1989. Sabi ni Lourdes, hindi ko hahayaang makuha niya ang pinahirapan namin ni Eduardo. Hindi ko hahayaang sirain niya ang dangal nga aking asawa. Doon ko naintindihan ang lahat. Ang aking asawa ay isang bayani. Nanatili siyang matatak kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Tumanggi siyang magbayad sa isang mangingikil. Tumanggi siyang hayaang masira ang aming pagsasama. At dahil sa kanyang paninindigan, nagpasya si Ricardo Salvador na alisin siya sa daanan. Ang planong narinig ko sa recording, ang planong sinang-ayunan ni Antonio ay naisakatuparan sa madugo at malupit na paraan sa kalsada ng NLEX. Tumingin ako kay Marichel. Tinanong ko siya, alam ba ito ni Antonio? Alam ba niya na si Ricardo ang pumatay sa kanyang ina? Sabi ni Marichel, hindi niya alam ang tungkol sa ulat na ito. Ang alam lang ni Antonio ay ang magapag-uusap nila ni Ricardo tungkol sa pera. Noong mamatay si Lourdes, naniwala rin si Antonio na iyon ay isang aksidente. Ngunit simula noon, naging mas agresibo si Ricardo sa pahinging ng pera. Doon na nagsimulang matakot si Maricel para sa kanilang kaligtasan ni Luis. Itinago ko ang folder sa aking bag. Ang bawat pahina ay parang isang mabigat na pasanin, ngunit ito rin ang aking magiging sandata. Ang aking asawa ay hindi namatay ng walang kabuluhan. Bilang isang structural engineer, alam kong kapag ang isang gusali ay sinadyang sirain, kailangang may managat, kailangang may katarungan. Ang 120 milyong piso na gustong makuha ni Ricardo ay mananatili sa aming pamilya at sisiguraduhin ko na ang bawat taong sangkot sa kanyang kamatayan kasama na ang aking sariling anak kung napatunayang may kinalaman ay haharap sa batas. Ang umagang iyon sa Kaliraya ay hindi na lamang tungkol sa pagtuklas ng galihim. Ito na ang simula na aking laban para sa katarungan ni Lourdes. Nagmaneho ako pabalik sa Quezon City mula sa Laguna nang may mabigat na pasanin sa aking dibdib. Ang sikat ngang araw sa labas ay tila hindi sapat upang pawiin ang dilim na bumabalot sa aking isipan. Ang folder na ibinigay ni Maricel ay nasa tabi ko, nakapatong sa upuan ngang sasakyan. Isang tahimik na saksi sa isang krimen na matagal nang inilihim, ngunit bago ako umuwi, kailangan ko pang harapin ang isa pang tao. Isang taong may hawak ng pinakahuling piraso ng katotohanan. Nagtakpo kami ni Bertomacno sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada sa Dilihan, Quezon City. Ang kainang ito ay walang malaking karatula. Isa lamang itong simpleng lugar na madalas puntahan ng mataong nais ng tahimik na pag-usap. Si Berto ay nasa dulong ng isang mesa na kaharap sa pintuan. Siya ay nasa edad na 65, may malalapat na balikat, at ang kanyang mamata ay tila nakasanayan ng maghintay para sa mahalagang impormasyon. Hindi siya tumayo nang maupo ako sa tapat niya. Naglagay siyang kape sa aking tasa nang hindi nagtatanong. Sabi niya, Eduardo, kinuha ako ni Lourdes, 8 buwan bago ang aksidente.
Sinabi niya sa akin ang isang pangalan, ang kumpanyang Ricardo, at ang kanyang hinala na hindi niya mapatunayan noon. Gusto niyang punan ko ang mabutas sa kanyang manatuklasan. Gusto niya nga dokumentong mananatiling matibay sa harap ng batas. Hindi niya sinabi sa akin kung para kanino ang madokumentong iyon. Ang sabi lang niya, malalaman ko rin ang tamang panahon. Iniharap ni Berto sa akin ang kanyang legal pad. May mga petsa doon na nakalista sa kaliwa, may mga pangalan ng kumpanya sa gitna. Ang bawat linya ay nagduduktong sa isang kumpanya na tinatawag na Hian Road, pabalik sa isang lihim na partnership na may pangalang Ricardo Salvador. Kinumpirma ni Berto na ang truck na sangkot sa aksidente sa NLEX ay nakarehistro sa ilalim ng kumpanyang ito noong umagang iyon. Ngunit makalipas ang isang araw, inilipat agad ang rehistro sa ibang tao. Isang malinaw na napagtatangkang itago ang bakas ngrimen. Sabi ni Berto, ang driver ng truck ay umalis sa eksena sa loob ng 2 minuto. Walang testigo ang nakakuhang buong plaka, ngunit ang mga kamera sa paligid ay nakakitang bahagi nito. Ang galaw na ito ay hindi pa kakamalingang isang natatakot na driver. Ito ay isang planong maingat na inihanda. Ito ay isang pagsasagawa ng isang desisyon. Hinayaan ko munang manatili ang katahimikan sa pagitan namin. Bakit hindi mo dinala ito sa mga pulis? Tanong ko sa kanya. Sabi ni Berto, dahil nakiusap si Lourdes. Sabi niya, huwag muna. Gusto muna ni Lourdes na buo ang lahat. Alam niya ang takbo ng batas. Alam niya na ang kulang na ebidensya ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa kalaban na makapahanda. At nawalan siyang oras bago niya ito natapos. Dahan-dahang kinuha ni Berto ang isang sobre mula sa loob ng kanyang jacket. Inilabas niya ang isang larawan na may sukat na 4x6. Inilapak niya ito sa mesa at itinulak patungo sa akin ng walang kibo. Ang paraan ngang pagabot niya ay tila alam niyang ang larawang ito ang magwawasak sa huling hibla ng aking pag-asa. Ang larawan ay kinuha mula sa kabilang panig ng kalsada gamit ang isang malakas na lens. Nakunan doon ang labas ng isang coffee shop sa Providence Road. Sa labas ng shop, nakatayo ang isang lalaking kinikilala ko na mula sa file ni Lourdes, Ricardo Salvador. Mabigat ang kanyang katawan, nakasuot ng kulay abong jacket at ang kanyang ayos ay parang isang taong naghihintay, ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang taong nakaupo sa loob ng shop, nakitang-kita sa malaking bintana sa likuran ni Ricardo. 2 tao ang nag-usap ng masinsinan. Ang isa sa kanila ay ang aking anak, si Antonio. Ang larawan ay malinaw. Suot ni Antonio ang asul na jacket na madalas niyang gamitin sa trabaho. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng mesa. Mukhang nakikinig siya ng maigi sa kausap niya, na tila ba may mahalagang transaksyon silang pinag-usapan. Hindi siya mukhang natatakot. Hindi siya mukhang napipilitan. Mukha siyang taong masayang nakikipag-ugnayan sa taong posibleng pumatay sa kanyang sariling ina. Ang larawan ay may petsang 3 araw pa lang ang nakalilipas. 3 araw na ang nakalilipas, habang nandun ako sa bahay, habang nag-ayos siyang aming hapunan, habang nakukunwari siyang nakikiramay sa akin. Sino ang pangalawang tao sa loob? Tanong ko. Sabi ni Berto, kasalukuyan pa nilang inaalam ang pagkakakilanlan nito. Ngunit sapat na ang nakita ko, itinago ko ang larawan sa aking bulsa, katabing susing Cabin sa Laguna. Pinagsasama ko na ang aking sariling file ngayon. Ang parehong disiplina na ginagamit ko bago ang anumang pagsusuri sa engineering, ang bawat elemento ay kailangang makasunod, ang bawat koneksyon ay kailangang matunton. Ang isang inhinyero ay hindi kumikilos hanggat hindi tapos ang lahat ng kalkulasyon. Malapit na ako, pero hindi pa ako tapos. Ang pagtataksil nga, aking anak ay ang pinakamabigat na kargada na kailangang pasanin nga aking puso at kailangan kong malaman kung bakit. Umuwi ako sa bahay noong gabing iyon ng may mabigat na pakiramdam. Nakita ko si Antonio sa kusina. Nakatalikod sa akin habang naglulutong sopas. Ang amoyng sibuyas at luya ay pumupuno sa buong kusina, ang galing niyang gikumilos sa kusina ni Lourdes.
Parang kabisadong-kabisado na niya ang bawat sulok. Habang pinagmamasdan ko siya, pilit kong pinagsasama ang dalawang bersyon ng aking anak, ang anak na naglulutungang hapunan para sa kanyang ama at ang anak sa recording na sumasang-ayon sa mga plano ni Ricardo Salvador. Hindi ko sila mapag-isa sa aking isipan. Kumain kami ng makasama, pero walang nagsasalita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging isang pader na hindi na kayang tibagin. Pagkatapos na hapunan, nagpasalamat ako sa kanya at pumanat sa itaas. Ngunit hindi ako natulog. Naupo ako sa dilim ngang aking silid at naghintay. May isang bahagi ngang aking sarili na alam na may mangyayari sa gabing ito. At hindi ako nakamali. Eksaktong alas 2:47 ngang madaling araw, tumunok ang doorbell. Sa katahimikan ngang gabi, ang tunok na iyon ay tila isang malakas na pagsabog. Tumayo ako at pumunta sa bintanang nakaharap sa labas. Binuksan ko ang ilaw sa tapat ng pinto. Nakita ko si Antonio na nakatayo sa labas. Suot niya ang asul na jacket na nakita ko sa larawan. Pero ang paraan ng kanyang pagkakatayo ay iba. Mukhang nanghihina siya. Hawak niya ang kanyang telepono sa dalawang kamay. Idinidiin ito sa kanyang sikmura na tila ba may masakit sa loob niya. Ang kanyang mukha ay nakatingin sa itaas, diretso sa ila na parang nakahanap ng kasagutan. Bumaba ako at binuksan ko ang pinto. Hindi siya agad nagsalita. Iniharap niya sa akin ang screen ng kanyang telepono. Kitang-kita ang huling tawag sa listahan, Ricardo Salvador. Alas 11:04 gabi. Tumagaw ang tawag 8 minuto. Pinapasok ko siya sa loob. Pumunta kami sa mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan kami kumain kanina. Doon niya inilapak ang kanyang telepono. Ang screen ay nakaharap sa itaas, ngunit hindi na niya ito hinawakan. May nakita akong dokumento, sabi ni Antonio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nakita ko ang isang pahina sa mesa ni Marichel. May pangalan ka doon, Papa, pero hindi sa listahan nga ari-arian, kundi sa listahan ng mga taong iniimbestigahan para sa isang kasongang pagpatay. Huminto siya sandali, napayuko siya at ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa mesa. Sabi niya, Eduardo, tumawagi ako kay Ricardo kanina. Tinanong ko siya ng diretso. Tinanong ko siya kung may kinalaman ba siya sa nangyari kay Lourdes sa NLEX nung buwan ng Abril. Sabi ni Antonio, hindi itinanggi ni Ricardo ang lahat. Sinabi daw ni Ricardo na kailangan niyang gawin iyon dahil sisirain daw ni Lourdes ang lahat ng kanilang binuo. Sabi daw ni Ricardo, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pagtibok ng aking puso. Narinig ko ang aking anak na binanggit ang salitang ito. Siya ang aking ina. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ko siyang tawaging ina ni Lourdes simula nang mamatay ito. Ipinagtapat ni Antonio ang lahat. Sinabi niya kung paano siya nilapitan ni Ricardo noong nakaraang taon. Sinabi niya ang tungkol sa kwento ni Ricardo na siya raw ang tunay na ama ni Antonio. Sabi ni Antonio, Eduardo, naniwala ako sa kanya. Akala ko ay may karapatan akong malaman ang totoo. Akala ko ay tinatago niyo sa akin ang aking pagkakakilanlan. Sinabi niya ang mga impormasyong ibinigay niya kay Ricardo, ang mga bank accounts, ang mga insurance, ang lahat ng tungkol sa ating ari-arian. Sabi niya, akala ko ay impormasyon lang iyon, akala ko ay bahagi lang iyon ngang pag-ayos ngang aming relasyon, hindi ko alam na gagamitin niya iyon para saktan si Mama. Sumpa man sa Diyos, wala akong alam sa balak niyang pagpatay. Pinanut ko ang aking anak habang siya ay nahihinakpis. Sabi niya, Eduardo, ikaw lang ang gusto kong makita ngayong gabi. Alam ko na wala akong karapatang humingi ng anuman, pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Tatawag ako sa mga pulis bukas. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng records. Ang mamansahe, ang matawag, ang lahat ng ebidensya na itinago ko. Hindi ko na kayang dalhin ito. Hindi ako sumagot agad. Pinakinggan ko ang bawat salita niya ng may pag-ingat. Bilang isang inhinyero, alam ko na ang matao ay hindi kailanman isang bagay lamang. Ang isang estruktura ay nakbabago dahil sa bigat na dinadala nito. Si Antonio ay biktima rin
ng isang malupit na manipulasyon. Nahanap ni Ricardo ang kanyang kahinaan at doon ito tumama. Ngunit ang pagtatapat na ito sa gitna ng gabi ay ang simula ng isang mahabang proseso ang pagbabayad. Sinabi ko sa kanya, matulog ka na muna, Antonio. Gamitin mo ang kwarto sa dulo. Bukas, kailangan nating harapin ang katotohanan ng makasama. Ang gabi ay mahaba pa, pero ang unang liwanag ay dahan-dahan nang dumarating. Ang opisina ni Abogada Tere Ramos ay matatagpuan sa ika-14 na palapag ng isang gusali sa Ayala Avenue, Makati. Mula sa bintana, makikita ang naglalakihang na building at ang abalang kalsada sa ibaba. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang lahat ay tahimik. Mayroong isang uri ng katahimikan na tanging ang silid na may maayos na insulasyon ang nakakagawa, isang katahimikan na hindi aksidente, kundi pinakplanuhan, isang katahimikan na kailangan para sa mga usaping may kinalaman sa buhay at kamatayan. Si Tere Ramos ay 15 taon na namiabogadoada. Siya ang humawak sa aming makontrata sa konstruksyon, sa mga usapin sa lupa, at sa mga legal na dokumentong aking maproyekto bago ako nagretiro. Siya ay isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 60 taon. Mayroon siyang partikular na katatagan na hindi nawawala kahit sa gitna ng pinakamabigat na problema. Hindi ko pa siya nakitang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Mabuting balita man o masama, ang kanyang muka ay nananatiling mahinahon at profesional. Naupo ako sa tapat niya. Sa ibabaw ng mesa, inilatak ko ang mga dokumentong aking binuo. Bilang isang structural engineer, alam ko na ang bawat malaking gusali ay nagsisimula sa isang maayos na blueprint. Kung ang pundasyon ay mahina, ang buong estruktura ay babaksak. Ang katarungan ay gayon din. Kailangan itong itayo sa ibabaw ng makatotohanang hindi matitinag. Inayos ko ang mga ebidensya ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pagdating. Ang susing tiyabin sa Laguna, ang ulat ng DNA, ang mga audio recording na galing kay Antonio, ang ulat ng investigador tungkol sa aksidente sa NLEX, at ang larawan ni Ricardo Salvador sa coffee shop sa Quezon City. Nag-ensayo ako habang nakmamaneho patungo rito. Inilahad ko ang lahat sa loob ng 22 minuto ng walang pahinto. Ipinakita ko ang mga resibo, ang mga transcript ng usapan, at ang mga koneksyon ng mga kumpanya ni Ricardo. Si Tere ay gumagawa ng matala sa kanyang legal pad. Paminsan-minsan ay nagtatanong siyang mabagay na napaka-espesipiko, mabagay na hindi ko pa nabibigyan ng pansin. Matapos ang aking pagpapaliwanag, ibinaba niya ang kanyang panulat. Binasa niya ang bawat pahina sa loob ng 4 na minuto nang hindi nagsasalita. Sa loob ng 15 taon, natutunan kong huwag ituring na pag-alinlangan ang kanyang katahimikan. Iyon ang kanyang paraan ng pagsusuri. Sabi niya sa akin, Eduardo, ang koneksyon ni Ricardo Salvador sa kumpanyang High Road ay malalim. Ang truck na bumangga sa sasakyan ni Lourdes ay direktang may tuturo sa kanya. Ngunit ang mas mahalaga ay ang mga audio recording. Doon makikita ang motibo. Doon makikita ang pagpaplano. Kapag pinagsama ang ebidensya ng sasakyan at ang mga usapan, mayroon tayong kaso na hindi lamang basta circumstantial. Mayroon tayong ebidensya ng isang planadong krimen. Tinanong ko siya kung sapat na ba ito upang simulan ang investigasyon ng pulisya. Sabi ni Tere, sapat na ito upang mag-issue ang korte ng waran. Ngunit kailangan nating maging maingat. Inirekomenda niya na pumunta kami sa Camp Karingal sa hapon ding iyon. Gusto niyang makausap ang isang senior investigator na dati na niyang nakatrabaho sa mga kasong may kinalaman sa financial fraud at violent crimes. Sabi niya, Eduardo, kailangang dumaan tayo sa tamang proseso upang hindi masayang ang bawat piraso ng ebidensya na pinahirapan ni Lourdes na itago. Tumango ako. Inayos ko ang mga dokumento at inilagay ko sa aking bag. Habang pababa kami sa elevator, tumingin si Tere sa akin at sinabing, napakahusayang pagkakayos mo sa impormasyon, Eduardo. Karamihan daw nga tao ay agad na kinokompronta ang kanilang mga anak at nawawala ang ebidensya bago pa man maintindihan ang lahat. Sabi ko sa kanya, isa akong engineer,
kailangan mong malaman kung ano ang iyong ginagawa bago ka magtanggal ng kahit isang piraso ng bakal. Ang hindi ko sinabi sa kanya ay ito. Ang bawat oras na ginugol ko sa pag-ayos ng file na ito ay isang oras na hindi ko kailangang harapin ang katotohanan. Ang katotohanan na ang taong kailangan kong pag-ingatan ay ang taong itinuro ko ring magbisikleta noong bata pa siya. Lumabas kami sa lobby at naglakad patungo sa parking. Ang laban para sa katarungan ni Lourdes ay opisyal na nagsimula. Ang alas 7 ng umaga sa Makati ay karaniwang simulang trapiko at ingay. Ngunit sa isang kilalang hotel malapit sa Ayala Center, ang atmosfera ay kakaiba. Nakatayo ako sa loob ng aking sasakyan sa tapat ng kalsada kasama si Tere Ramos. Kaninang madaling araw, kami narito. Ang pulis mula sa Homicide Division sa pangunguna ni Inspector Ramos ay pumasok na sa loob ng hotel. Pinakmamasdan ko ang pintuan ng lobby ng hindi kumukurap. Ang aking makamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ilang minuto ang lumipas na tila ba ay mga oras. Pagkatapos, bumukas ang malaking pintong hotel. 2 opisyal ang lumabas at sa pagitan nila ay isang lalaking may suot na kulay abong na jacket. Iyon ay si Ricardo Salvador. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mamata ay patingin-tingin sa paligid. Hindi siya nanlaban nang isakay siya sa sasakyan ng pulis. Nakita ko ang maposas sa kanyang makamay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang bahagyang pagluwag sa aking dibdib. Ang lalaking sumira sa aming pamilya, ang lalaking pumatay kay Lourdes, ay nasa kamay ng batas. Ngunit ang operasyon ay hindi pa tapos. Sa kabilang panig ng lungsod, sa aming bahay sa Quezon City, kailangang harapin ni Antonio ang katotohanan. Ayon sa aming plano ni Tere, kailangan kusang sumuko si Antonio at ibigay ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagdating namin sa istasyon ng pulis sa Camp Karingal, nandun na si Antonio. Nakaupo siya sa isang maliit na silid kasama ang kanyang sariling abogado. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya, ngunit nanatili siyang malayo. Ang kanyang mata ay puno ng pagsisisi. Sabi ni Tere sa akin, ang kooperasyon ni Antonio ay napakahalaga. Dahil ibinigay niya ang lahat ng mamensahe, ang listahan ng tawag, at ang madetaling about pagkikita nila ni Ricardo, malaki ang pagkakataon na mabigyan siya ng konsiderasyon ng korte. Hindi siya direktang kasama sa plano ng pagpatay. Ngunit ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Ricardo ay isang malubhang pagkakamali. Sinabi ni Inspektor Ramos na ang testimonya ni Antonio ang magiging huling pako sa kabaong ni Ricardo Salvador. Naupo ako sa hallway habang kinukuhanan ng pahayag si Antonio. Narinig ko ang kanyang boses mula sa loob ng silid. Mahina, nanginginig ngunit direkta. Inilahat niya kung paano siya minamanipula ni Ricardo. Inilahat niya kung paano siya naniwala sa mga kasinungalingan tungkol sa kanyang pagkatao. Sabi ni Antonio sa investigador, akala ko po ay hinahanap ko lang ang aking sarili. Hindi ko po alam na ang kapalit nito ay ang buhay ng aking ina. Ang bawat salita niya ay tila isang sugat na dahan-dahang nahihilom sa pamamagitan ng katotohanan. Pagkatapos ng 3 oras, lumabas si Antonio mula sa silid. Lumapit siya sa akin at yumuko. Sabi niya, Papa, hihintayin ko po ang anumang hatol ng batas. Hindi ko po hihilingin na patawarin niyo ako agad. Pero gusto ko pong malaman niyo na gagawin ko ang lahat para maituwid ang aking mamali. Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Bilang isang engineer, alam ko na ang isang estrukturang gumuho ay hindi na may babalik sa dating anyo nito. Maari itong itayo muli, ngunit ang mga salamat ay mananatili. Si Ricardo Salvador ay dinala sa selda habang naghihintay ng kanyang trial. Ang maebidensyang binuo ni Lourdes, ang madokumentong itinago niya sa Laguna ay naging matibay na pundasyon para sa kaso. Ang 120 milyong piso na pinahirapan namin ay mananatiling ligtas. Ngunit ang presyo ng katarungang ito ay napakamahal. Nawala sa akin ang aking asawa, muntik na ring mawala sa akin ang aking anak. Habang nagmamaneho ako pauwi mula sa Camp Karingal, pinakmamasdan ko ang sikat ng araw na tumatama sa aking windshield. Ang gabi nga lihim ay tapos na.
Ngunit ang umagangang pakbabayat at pagilom ay nagsisimula pa lamang. Ang aming pamilya ay kailangang magsimula muli, isang piraso sa bawat pagkakataon hanggang sa mahanap namin ang bagong paraan ng pagtayo ng matatag. Isang gabi, makalipas ang 2 linggo mula nang maaresto si Ricardo Salvador, nakaupo ako sa aking opisina sa Philam Homes. Ang paligid ay tahimik. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahinang tunog ng ventilador. Biglang tumunog ang aking telepono. Isang numero na hindi ko kilala, pero may kasamang abiso na ang tawag ay nagmumula sa isang pasilidad NG gobyerno. Sinagot ko ang tawag. Bago pa man ako makapagsalita, narinig ko ang pamilyar na boses. Ang boses na nakmula sa ma-recording. Ang boses ni Ricardo, ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kayabangan na narinig ko noon. Ang boses niya ay malambing, tila isang lolo na nakikipag-usap sa kanyang matalik na kaibigan. Sabi niya, "Eduardo, alam kong marami tayong hindi pagkakaunawaan. Pero isipin mo ang pamilya. Isipin mo si Antonio. Siya ay anak ko sa dugo, pero alam kong ikaw ang nagpalaki sa kanya." Sabi niya, "Mayroon tayong 120 milyong piso na nakataya. Kung magtutulungan tayo, kung hindi mo itutuloy ang iyong testimonya, masisiguro natin ang kinabukasan ni Luis. Isipin mo ang iyong apo, Eduardo. Ayaw mo bang lumaki siya na may marangyang buhay?" Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang dati kong disiplina bilang isang inhinyero. Pinag-aralan ko ang estruktura ng kanyang masalita. Ang bawat pangako niya ay tila isang marupo na haligi na pilit itinatayo sa ibabaw ng putik. Alam kong itinatala na energy aking kagamitan ng bawat salita tawag na ito ayon na rin sa turo ni Abogada Tere Ramos. Sabi ni Ricardo, "Mari nating ayusin ito ng pribado. Isang family resolution." Ika nga niya, hindi kailangang malaman ng publiko ang tungkol sa Cebu noong taong 1989. Hindi kailangang madamay ang pangalan ng mga Weller. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik at hahatiin natin ang pera para sa kinabukasan ng ating mga apo. Hinayaan ko siyang magsalita. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng kanyang taktika. At nang matapos siya, huminga ako ng malalim. Ang aking boses ay nanatiling mahinahon kasing tatag ng isang pundasyon na gawa sa purong semento. Sabi ko sa kanya, "Ricardo, ang aking apo na si Luis ay lalaki ng may dangal. Hindi niya kailangan ang perang galing sa dugo ng kanyang sariling lola. Ang 120 milyong piso ay mananatiling ligtas mula sa mga kamay mo." At tungkol sa pamilya. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa katapatan. Isang bagay na kailanman ay hindi mo may intindihan. Pagkatapos nun, pinindot ko ang end call. Wala ng galit, wala ng takot. Iyon ang huling pagkakataon na narinig ko ang kanyang boses. Ipinadala ko agad ang recording kay Abogada Tere. Ang huling pagtatangka ni Ricardo namang manipula ay naging huling ebidensya na gagamitin laban sa kanya para sa kasong bribery at witness tampering. Ang pader na binuo ni Ricardo ay tuluyan ng gumuho at sa pagkakataong ito wala ng anumang muling makakapagpatayo nito. Lumipas ang mabuwan. Ang sikat ngang araw sa Quezon City ay tila mas maliwanag na ngayon. Ang aming bahay sa Philam Homes ay hindi na kasing ingay ngang dati sa loob ng aking isipan. Ang katahimikan ay naging payapa na. Isang umaga, kinuha ko ang kulay asul na tasa ni Lourdes. Ang tasang may lamang sa hawakan. Dahan-dahan ko itong hinugasan sa lababo. Pinanut ko ang pagdaloy ng tubig sa ibabaw ng porselana. Pagkatapos ay itinabi ko ito sa isang giligtas na lugar. Hindi ko na ito gagamitan pero mananatili itong paalala na kanyang katatagan. Nagpasya akong patawarin si Maricel. Naintindihan ko na ang kanyang pananahimik noong una ay dahil sa takot para sa kanyang anak na si Luis. Sa huli, siya ang naging daan upang malaman ko ang katotohanan. Siya ang naging kakampi ni Lourdes sa gitna ng kadiliman. Ngayon, madalas silang bumisita ni Luis sa akin. Ang aking apo ay 6 na taong gulang na at ang kanyang tawa ay tila musika na nagpapagaling
sa bawat sugat ng aking puso. Si Antonio naman ay kasalukuyang nasa ilalim ng supervised probation. Hindi siya nakulong dahil sa kanyang malaking tulong sa pagpapakulong kay Ricardo Salvador, pero mas mabigat ang parusang dala ng kanyang sariling budi. Nagtatrabaho siya ngayon sa isang construction firm sa labas ng Maynila. Tuwing linggo, tumatawag siya sa akin. Maikli lang ang aming usapan, pero nararamdaman ko ang pagsisikap niya na muling buuin ang nasirang tiwala. Sabi ko sa kanya sa isa naming pag-usap, Antonio, ang isang gusaling gumuho ay hindi na may babalik sa dati. Pero ang lupang kinatatayuan nito ay maari pang paktamnan ng bago, kailangan natin ng oras. Ang pahilom ay hindi mabilis, pero ito ay totoo. Bumalik din ako sa Lake Caliraya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-iisa, kasama ko si Luis. Pinanut ko siyang tumakbo sa damuhan habang ang hangin mula sa lawa ay humahaplos sa aming mga mukha. Tumingin ako sa langit at nagpasalamat kay Lourdes. Alam ko na kahit wala na siya, ang blueprint na iniwan niya ay nagsilbing gabay namin upang mahanap ang tamang daan. Ang katarungan ay nakamit na. Si Ricardo Salvador ay nahatulan ngang habambuhay na pagkabilanggo. Ang 120 milyong piso ay inilagay ko sa isang trust fund para sa edukasyon ni Luis at para sa makawanggawa na malapit sa puso ni Lourdes. Ang aming pamilya ay muling nakatayo. Hindi na kami kasing tatak ng dati sa paningin ng iba dahil may mga alamat na kailanman ay hindi na mawawala. Pero ang salamat na iyon ang nagpapaalala sa amin na nalampasan namin ang pinakamalakas na baw. At sa bawat bagong umaga, may pagkakataon kaming magsimula muli nang may katapatan at tunay na pagmamahal. Ngayon, habang pinakmamasdan ko ang dapit hapon mula sa veranda ng aming bahay sa Film Homes, hindi ko maiwasang mapangiti ng may halong pait at pasasalamat. Bilang isang structural engineer sa loob ng 37 taon, ang buong buhay ko ay nakatuon sa pagsisiguro na ang bawat haligi ay matuwid at ang bawat pundasyon ay matibay. Ngunit sa huli, ang Diyos na mismo ang nagturo sa akin ng isang aral na hindi matatakpan sa anumang libro ng engineering. Ang tunay na tibayng isang tahanan ay hindi nasusukat sa kapal ng semento o sa tibayng bakal. Ito ay nasusukat sa katapatan ng nga taong nakatira sa loob nito. Ang kwento namin ni Lourdes, ni Antonio at 620 milyong piso na naging mitsa ng panganib ay isang paalala sa ating lahat. Ang katotohanan, gaano man ito kahirap tanggapin, ay palaging mas mabuti kaysa sa isang magandang kasinungalingan. Ang katahimikan na nagtatago na lihim ay parangganay na dahan-dahang sumisira sa pundasyon na pamilya nang hindi natin namamalayan. Sa aking mga kapwa lolo at lola na nakikinig ngayon, ang payo ko ay simple lamang. Huwag nating hintayin na mawala ang ating mamahal sa buhay bago natin buksan ang ating mapuso. Magtanong tayo habang may oras pa. Makinig tayo habang may boses pa silang itutugon. Ang bawat lamat sa ating mga relasyon ay maaari pang ayusin, basta't may katapatan at pagpapakumbaba. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa isang dugo. Ito ay tungkol sa mga taong pinipiling manatili sa tabi mo kahit na gumuho na ang lahat. Tulad ng aking apo na si Luis, na sa isang simpleng guhit sa papel ay muling nagtayo ng aking mundo, iyon ang tunay na kayamanan na hindi kailanman mananakaw ni Ricardo Salvador o ang anumang masamang plano. Bago tayo maghiwalay, nais kong magpasalamat sa inyong pagtitiyaga na makinig mula sa unang kabanata hanggang sa dulo. Napakahalaga para sa akin na marinig ang inyong saloobin. Aling bahaging kwento ni Eduardo ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo naman sa comment section sa ibaba. At kung hindi pa kayo bahagi ng ating munting komunidad, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa mas marami pang makwento na puno ng aral at inspirasyon. Isang huling paalala para sa lahat. Bagamat ang kwentong ito ay nilikha ng may mga bahaging piksyon para sa mas malalim na refleksyon, ang mga aral at emosyon na hatid nito ay tunay at galing sa puso. Pinahahalagahan namin ang inyong suporta at ang inyong oras. Hanggang sa muli nating pagkikita at pagkukwentuhan. Palaging tandaan, ang katotohanan ay ang tanging pundasyon na hindi kailanman mabibigo. Pagpalain kayong may kapal at manatili tayong matatag sa pagmamahal.
Paalam sa inyong lahat.